Assalamualaikum and appreciate to each and everyone, especially to our instructor, Ma'am Hanifa Armama. Sa video report na ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang tinatawag na tourism. So what is tourism? Tourism is the movement of people to new places for personal or professional reason and the commercial activities that support this travel. Ang turismo ay ang paggalaw ng mga tao patungo sa mga bagong lugar para sa personal o profesional na dahilan at ang mga komersyal na aktibidad na sumusuporta sa paglalakbay na ito. Kasama sa turismo ang transportasyon, akomodasyon, mga atraksyon para sa mga bisita, lokal na infrastruktura, ligas na yaman, makasaysayang gusali, ligas na kagandahan at mga kapaligirang urban at rural. Ang turismo ay isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang lipunan na may masalimuot at malawak na saklaw. Hindi lamang ito patungkol sa paglalakbay o bakasyon, kundi isang paraan upang maranasan at maunawaan ang mundo sa labas ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang turismo ay sumasaklaw sa mga aktibidad ng mga taong naglalakbay at nananatili sa mga lugar na nasa labas ng kanilang karaniwang kapaligiran para sa paglilibang, negosyo o iba pang layunin. Ito ay may masalimuot na ugnayan ng iba't ibang salita ng turismo na higit pa sa simpleng pagbuhay ng bakasyon. Ito ay tungkol sa pagdanas ng mundo sa labas ng ating pang-araw-araw ng buhay, papunta sa mga bagong lugar at tuklasin ng iba't ibang kultura. Kasama sa turismo ang kombinasyon ng mga sumusunod na aktibidad. Una ay ang travel. Ang turismo ay nagsisimula sa paglalakbay. Ang pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng eroplano, tren, kotse o kahit bisikleta pa. Ang paglalakbay ang unang hakbang sa pagdiskubre ng mga bagong lugar. Ito ay nagbibigay daan sa mga taong upang maranasan ang iba't ibang kultura, tradisyon at nanawin na hindi nila natagpuan sa kanilang sariling lugar. Pangalawa ay ang accommodation. Isa sa pangunahing aspeto ng turismo ay ang paghahanap ng matutuluyan. Ang mga turista ay maaaring mag-book ng iba't ibang uri ng tirahan tulad ng maranyang hotel, abot-kayang motel, cozy guest house o kahit camping. Ang uri ng akomodasyon ay depende sa budget at layunin ng paglalakbay. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay hindi lamang ng komportable at ligtas na tirahan, kundi pati na rin ang karanasang magbibigay buhay sa kultura ng lugar. Pangatlo ay ang attraction. Ang turismo hindi magiging kumpleto kung walang attraction na binibisita. Maaaring kabilang dito ang mga tanyag na pook tulad ng Eiffel Tower, Great Wall of China at mga pook tulad ng Boracay at Banawi Rice Terraces. Kasama rito ang mga natural na kapabalaghan tulad ng talon, bundok at dagat. Ang mga museo, makasaysayang lugar at lokal na pamilyahan ay nagbibigay ng oportunidad upang makita ang yaman ng kasaysayan, sining at kultura ng isang lugar. Pangapat ay ang food and beverage. Ang pagtikim ng lokal na pagkain at inumin ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naglalakbay ang mga tao. Sa pagkain, natutuklasan ng mga turista ang kultura at tradisyon ng isang lugar. Halimbawa, ang pagbisita sa Pilipinas ay hindi kumpleto kung hindi mo matikman ang adobo, sinigang o halo-halo. Sa bawat lugar na pinupuntahan, natutuklasan ng mga turista ang kakaibang lasa at kwento na dala ng mga pagkain ito. Panglima, entertainment. Ang mga aktibidad tulad ng konsyerto, festival, paligsahan at iba pang anyo ng aliwan ay bahagi ng karanasan sa turismo. Ang mga lokal na pista halimbawa ay nagpapakita ng masiglang kultura ng isang lugar tulad ng Sinulog Festival sa Cebu o Ati-Atiyan sa Aklan. Ang ganitong mga aktibidad ay nagbibigay ng kakaibang saya at nagiging bahagi ng di malilimutang karanasan ng mga turista. Pang-anim ang shopping. Ang pamimili ay isa pang mahalagang bahagi ng turismo. Ang mga turista ay bumibili ng mga lokal na produkto, souvenir o natatanging bagay na nagiging alaala ng kanilang paglalakbay. Ang mga produkto tulad ng banig, barong Tagalog o lokal na alahas ay sumasalamin sa sining at kultura ng lugar na binibisita. Bukod dito, ang pamimili ay nag-aambag din sa ekonomiya ng lokal na komunidad. Bakit nga ba mahalaga ang turismo? Ang turismo ay may mahalagang papel sa ating mundo at ang epekto nito ay
nararamdaman sa ekonomiya, kultura at kapaligiran. Narito ang mas malawak na paliwanag kung bakit mahalaga ang turismo at ang kontribusyon nito sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Economic growth o paglago ng ekonomiya. Ang turismo ay isa sa pinakamalaking tagapagpaandar ng ekonomiya ng maraming bansa. Ito ay nagdadala ng malaking kita sa mga destinasyon sa pamamagitan ng gastos ng mga turista sa transportasyon, tirahan, pagkain at aliwan. Napapalago ang kabuang kita ng isang lugar. Ang turismo ay lumilikha ng maraming trabaho mula sa mga tour guide, staff ng hotel, driver at iba pang propesyon na nauugnay sa industriya ng serbisyo. Ang turismo ay nagbibigay ng oportunidad para sa maliliit na negosyo tulad ng mga lokal na restaurant, souvenir shop at mga handicraft na umunlad dahil sa pagbisita ng mga turista. Cultural exchange o palitan ng kultura. Isa sa pinakamahalagang ambag ng turismo ay ang kakayahan nitong magtaguyod ng pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura. Sa pamamagitan ng turismo, natututo ang mga tao tungkol sa mga lokal na kaugalian, tradisyon at kasaysayan ng lugar ng kanilang binibisita. Ang mga turista ay nagdadala ng kanilang sariling kultura at tradisyon na nagiging dahilan upang ang mga lokal ay magkaroon ng mas malawak na pananaw sa mundo. Ang personal na interaksyon sa pagitan ng mga turista at lokal ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Environmental awareness o kamalayan sa kapaligiran. Ang turismo ay may malaking papel sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng kalikasan. Sa pamamagitan ng pagbisita sa mga likas na yaman tulad ng kagubatan, coral reef at wildlife reserves, nagiging mas mulat ang mga tao sa mga hamon sa pangangalaga ng kalikasan. Maraming destinasyon ang nagtataguyod ng sustainable tourism na nagtuturo sa mga turista na maging responsable sa kanilang epekto sa kapaligiran. Ang kita mula sa turismo ay kadalasang ginagamit upang puntuhan ang mga programa para sa konserbasyon ng kalikasan tulad ng pagprotekta sa endangered species o pagpapanumbalik ng natural na tirahan. Community development o pagpapaunlad ng komunidad. Ang turismo ay may direktang epekto sa pag-unlad ng mga lokal na komunidad. Ang mga lokal ay nagkakaroon ng trabaho sa mga industriya ng turismo na nagbibigay sa kanila ng mas mataas na kita at mas magandang pamumuhay. Ang turismo din ay nagbubukas ng daan para sa edukasyon at pagsasanay ng mga tao sa larangan ng hospitality, wika at turismo. Sa pamamagitan ng turismo, nagkakaroon ng pundo para sa mga proyekto ng infrastruktura tulad ng kalsada, tubig at kuryente na hindi lamang para sa mga turista kundi pati na rin sa mga lokal. Types of tourism. Ang turismo ay may iba't ibang anyo na tumutugon sa magkakaibang interes at pangangailangan ng mga tao. Maaari itong lokal o internasyonal at may malawak na saklaw na nagbibigay daan sa mga tao upang matuklasan ang mundo sa iba't ibang paraan. Narito ang detalyadong paliwanag ng mga uri ng turismo at ang kanilang kahalagahan. Una ay ang leisure tourism o turismong panglibangan. Ang leisure tourism ang pinakapangkaraniwang uri ng turismo kung saan ang layunin ay magpahinga, maglibang at tuklasin ang mga bagong lugar. Kasama dito ang pagbisita sa mga beach, theme parks at iba pang lugar na nagbibigay ng kasiyahan at pagpapalipas ng oras. Ang ganitong uri ng turismo ay nagbibigay daan sa mga tao na makapagpahinga mula sa kanilang pang-araw-araw na gawain, mapanatili ang kanilang kalusugan sa mental at maranasan ang kagandahan ng ibang lugar. Halimbawa, ang pagbisita sa Boracay para mag-swimming o pagpunta sa Baguio para mag-relax at mag-enjoy sa malamig na klima. Business tourism o turismong pangnegosyo. Ang business tourism ay para sa mga profesional na may layunin maglakbay upang dumalo sa mga pulong, komprensya o trade shows. Kabilang dito ang pagdalo sa mga seminar, networking events at exhibition. Bukod sa personal na karera ng mga individual, ang ganitong uri ng turismo ay nagpapalago rin sa ekonomiya ng mga lugar na nag-host ng mga business events.
Halimbawa nito ay ang isang negosyanteng pumupunta sa Makati para dumalaw sa isang corporate seminar o sa ibang bansa para sa isang international trade fair. Cultural tourism o turismong pangkultura. Ang cultural tourism ay nakatuon sa pag-aaral at pagtuklas ng kasaysayan, sining at tradisyon ng isang destinasyon. Pagbisita sa mga museo, makasaysayang lugar at lokal na festival. Ang ganitong uri ng turismo ay tumutulong sa preserbasyon ng lokal na kultura at nagtataguyod ng pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang lahi at bansa. Halimbawa, ang pagbisita sa Vigan para makita ang Spanish-era architecture o pagdalo sa Sinulog Festival sa Cebu upang maranasan ang lokal na tradisyon. Adventure sport tourism o turismong pag-adbentura o palakasan. Ang adventure tourism ay para sa mga naghahanap ng kapanapanabik na karanasan, habang ang sport tourism ay para sa mga mahilig sa palakasan. Hiking, trekking, scuba diving, surfing at iba pang extreme sport. Ang ganitong uri ng turismo ay nagtataguyod ng pisikal na kalusugan, lakas ng loob at pagkaalang sa kalikasan. Halimbawa, ang pag-akyat sa Mount Apo para sa hiking o pagsali sa surfing competition sa Siargao. Ecotourism o turismong pangkalikasan. Ang ecotourism ay nakatuon sa responsableng paglalakbay na may layuning bawasan ng negatibong epekto sa kapaligiran at suportahan ang lokal na komunidad. Pagbisita sa protected areas, wildlife reserves at eco-parks. Tumutulong ito sa konserbasyon ng kalikasan, pagpapataas ng kamalayan sa isyu ng kapaligiran at pagbibigay ng benepisyo sa mga lokal na pamayanan. Halimbawa nito ang pagbisita sa Puerto Princesa Underground River sa Palawan o Tubata Reef upang makita ang yaman ng ating marine biodiversity. Medical tourism o turismong pangkalusugan. Ang medical tourism ay para sa mga taong naglalakbay upang makakuha ng medikal na paggamot o serbisyo. Paggamot sa mga ospital, clinical procedure o wellness retreat. Ang ganitong uri ng turismo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makakuha ng mas murang o mas advanced na serbisyong medikal sa ibang lugar. Halimbawa nito ay ang mga dayuhang bumibisita sa Pilipinas para sa affordable o cosmetic surgery o dental treatment. Responsible tourism. Tourism can also have environmental, social, and cultural disadvantages. Bagamat maraming benepisyo ang turismo, hindi makakailang maaari rin itong magdala ng negatibong epekto sa kapaligiran, lipunan at kultura ng mga lugar na pinibisita. Dahil dito mahalaga ang responsableng turismo, isang konseptong naglalayong balansehin ang mga benepisyo ng turismo habang pinipigilan ang mga pinsala na maaaring idulot nito. Una ay ang respect local cultures o paggalang sa lokal na kultura. Ang turismo ay nagdadala ng pagkakataon pang matuklasan ang yaman ng kultura ng ibang lugar, subalit mahalaga ring igalang ng mga turista ang lokal na tradisyon at kaugalian. Dapat na maging maingat sa pagsunod sa mga patakaran at tradisyon ng lugar. Halimbawa, sa mga bansang may konserbatibong pananaw, mahalagang iwasan ang pagsusot ng hindi